Magandang umaga mga kapadyak. Ngayon nga po pala gumawa lang po ako ng video para ipakita sa inyo itong bagong display na ikinabit ko dito sa e-bike. Siguro nagtataka kayo na hindi na ako gumawa ng unboxing o pinakita sa inyo yung ba itsura sa loob ng box. Kasi nga mga kapadyak, ang ginawa ko na lang, in-install ko na lang siya ng diretso kasi nga yung unboxing medyo makakakuha pa ng dagang oras na sa video. So hindi ko na pinakita. So ngayon mga kapadyak, ang kinabit ko nga pala dito sa bike natin na ito, EDK01 na display para sa Bafang BBS HD o BBS02. Ayan. So yung itsura po niya, ito po nakikita nyo sa picture, yan. Ganyan po yan mga kapadyak. Ganda, RGB po yung niya, yung itsura niya. So ngayon, ang gagawin na lang natin mga kapadyak, papakita ko sa inyo yung yung ba yung mga option dito sa menu, o ano ba yung pwede natin gawin dito sa display na to. Nakakaiba doon sa isang display. So ito na po yung display mga kapadyak. Simple na itsura. So kung i-on po natin, i-press lang po natin ito ng matagal. Ayan. So yan po yung pinaka logo niya. So ganyan na po yung itsura ng display mga kapadyak. Ganda. Ayan o. Nakita nyo RGB. Yung style niya. Ito yung button niya, plus and minus, tapos power button. Dito naman sa display na to, ito naman po yung yung mga info na yung trip kilometer, yung odometer. Tapos dito naman po sa bandang kanan yung yung battery indicator. Meron po siyang RGB na style ng pero ang ginamit ko po dito ay voltage, yung nasa ilalim na yan. Ito naman po yung sa speed natin, kung tumatakbo na, diyan papakita. Ito naman po yung sa speed din na 0 to 90. Tapos dito naman po sa bandang kanan yung yung line na yan. Ito po yung wattage natin sa motor. So ganyan na po yan mga kapadyak. Ayan po, may Bluetooth na rin po diyan. Tapos ito pong naka-blanco na to, yan, yung switch po yan sa motor. Kung gagamit kayo ng halimbawa ayan kill switch, kundi man yung yung brake sensor. Diyan po gagana yan. Ayan So, kung pupuntahan naman po natin yung menu, pindutin lang po natin isang beses to. Ayan. So, lalabas na po yung mga setting dito. Ayan. Setting, information, language, lahat po ayan. Puntahan po natin yung setting. So, ayan po yung loob niya. Tapos, i-back na lang po natin. Ayan. Tapos, dito naman sa na to, information. Ito po, mamaya ko na i-explain tong na to. Puntahan natin language yan. Kung gusto nyo ibahin yung language. Ito yung themes naman niya para maiba naman yung kulay ng Ayan. So ang gamitin po natin itong yung medyo dilaw na orange. Orange po talaga yan, sa camera lang medyo iba yung one. Tapos meron din dito password. Ayan. Tapos ito naman sa Bluetooth niya para i-connect natin sa cellphone. So in case na nagagamit tayo ng ng navigation. So may factory reset din dito. So, exit muna natin. So, ayan po yung itsura ng display mga kapadyak. Napakaganda. Tapos, kunin po natin yung cellphone natin. So, para naman makonect natin tong display dun sa cellphone, kailangan natin mag-install ng application. Ang pangalan po ay BikeGo. Ito po, papakita ko po sa inyo sa picture. So ayan mga kapadyak, ito nga po palang cellphone ko at saka itong mismong display, connected na po sila sa sa Bluetooth. So hindi ko na po naipakita sa inyo kung ano ba yung process ng Pero napaka-easy lang naman yan mga kapadyak. Ang pinakauna nga ito, i-download nyo muna yung yung BikeGo na na application galing sa Play Store. Tapos pag na-download nyo na yan, i-open nyo lang. Tapos ang lalabas dun sa mismong screen niya mag-login ka kundi man gagawa ka ng account. So ako mga kapadyak, gumawa ako ng account ko tapos gumawa ako ng password para dun sa sa e-bike. So pag nakagawa ka na, so pwede mo na siyang i-pair dun sa mismong display natin sa sa Bluetooth na display natin sa e-bike. So ang gawin niyo lang mga kapadyak, i-connect niyo 'yan. Tapos pagka na-connect niyo, ang lalabas naman diyan sa sa mismong cellphone niyo sa application ay yung parang mag-scan ka ng parang camera na mag-scan ka ng ng QR code.
So pag lumabas na yung parang camera na yun, i-ano naman, i-on nyo naman yung ano nyo, yung e-bike. Tapos sa display, puntahan nyo lang yung Bluetooth. Tapos pag pindot nyo rin sa Bluetooth, ang lalabas naman dun sa display niya ay QR code. So yung QR code na yun mga kapadyak, yun yung i-scan nyo rin sa application sa cellphone. So pag na-scan nyo na yun, automatic yun, magkukonect na siya o mag-pairing na. Naka-pair na yung dalawa na yun. Pero hindi pa talaga sila connected. So ipapakita ko sa inyo yung itsura mga kapadyak pagka yung naka-pair na sila, easy na lang sila i-connect. Tapos lahat po ng nandun sa pag nagawa nyo na lahat yan, sobrang basic na lang po yung mga next na step natin, makakaya nyo na. So ganito na po yung itsura ng display mga kapadyak. Pagka po yung naka-pair na po yung natin, yung display dun sa sa application. Ngayon, i-connect naman po natin, pindutin lang po natin to. Ayan, nakikita nyo, go na po yung nakalagay. So ngayon po, connected na po talaga siya. Ganyan na po yung itsura niya mga kapadyak. Ayan o. Tapos kung pipindutin naman natin to, etong na to, tingnan nyo. Ayan. So gagamit ka na ng navigation mga kapadyak. So pwede ka nang gumamit ng ng map mo kung saan ka pupunta. Tapos mag-select lang tayo ng place dito. Tapos kung start natin yan, lalabas na siya ron sa yung arrow, lalabas na siya ron sa display sa e-bike. So yan ang maganda mga kapadyak. Halimbawa kung may pupuntahan tayo tapos naka-connect na siya. So hindi mo na kailangang hawakan yung cellphone mo na nandyan sa o ilagay yung cellphone mo dyan sa handlebar sa e-bike. So dito connected na siya. Ayan, ganyan yung maging itsura niya. Napakaganda. Naalala nyo ba mga kapadyak, sa simula ng video natin, i-explain ko tong information setting dito sa sa e-bike. Kasi nga, medyo may importanteng part dito na kailangan nyo malaman. Ito yung mga design niya mga kapadyak, ito yung mga option. May wheel size dito mga kapadyak na kung gusto nyong ibahin yung sukat ng gulong nyo kung hindi sakto yung nakalagay dito. Pero, pag pag pindot nyo, kailangan niya ng password. Pero ang problema dito mga kapadyak ay yung password na nilagay nila dun sa manual ay mali. Ang nakalagay dun sa manual nila ay 4 na 0. Pero sa totoo lang, yung pong nakalagay sa manual ay mali talaga. Hindi po 4 na 0 yung yung talagang nito, code nito. Ang code po niya ay 2020. Ayan, papakita ko po dito sa screen. Ayan, ganyan po yung code niya mga kapadyak, 2020. Ayan. So makaka-enter ka na, makaka-in ka na. Ayan. Pwede mo nang ibahin yung yung sukat ng gulong. Tapos ito nga palang battery style natin mga kapadyak. I-change nyo po yan sa voltage. Kasi nga po mas accurate kaysa ron sa sa percent. So ito po yung gamitin nyo. Tips po yan. So ito na po yung itsura ng bike natin mga kapadyak. Grabe, napakaganda na Panibago yung yung pindutan niya. Nandito sa nasa gilid. Ayan. Kasi yung isa nandito sa gitna talaga. Sanay ako sa gitna. Pero ito napakaganda naman, napakalinis tingnan din. Ayan lupit. I-on natin mga kapadyak. Tapos ito nga po palang bike na to kanina, sinubukan ko na siya yung display niya. Tapos medyo na-impress ako mga kapadyak. Dito pala sa kulay orange na to. Diyan pala pinapakita yung yung parang digital na na kung ilan yung yung wattage na ginagamit po. So gumamit ako ng 5 kanina, ang lumabas dito ay 1518 watts yung yung nagamit ko na ang lakas ng ng motor. Grabe mga kapadyak. Tapos tingnan mo yung voltage ko sa kalahati nga lang. 50 lang yung yung sa battery ko. Pero ang lakas pa rin ng ng lumalabas na power dito sa e-bike. So sobrang lupit. Ayan ganda.